Hello mga Mima! For today's video nga ay mapunta kami sa bundok. Magalakad-lakad ng may malukad. Kasama ko nga pala diyan na aking tiyo at tiya, ang aking beshi at saka ang aking kapitbahay na si Rose. Ari nga at naandini na kami sa tulay na lupa, pababa ng ilog. Aba ay kagaling pa rin talagang manimbang ng aking tiya. At naandini na nga ni kami sa kaluangan ng basod. Ang pagkainit nga ni pala ng sikat ng araw sa mga oras na iyan. Pero dahil kami palaban diretso, hindi nyo kami mapipigilan. Habang nga ni pala kami nagalakad diyan ni ako'y libang na libang diyan sa kagandahan ng mga ulap na iyan. Aba, may part na medyo madilim ang ulap, abay parang maulanwari, maigi pa rin baka ay, kahit bilad na bilad sa init ng araw ay hindi man lang naitim. Ay tingnan naman ninyo kung gaano kaganda ang mga ulap. Hindi ako sigurado kung pati kayo nagagandahan din sa mga ulap eh. Basta ako, pag ako'y nakakakita ng mga ulap, lalo na't naandini ako sa ilog, ako'y relax na relax. Para bagang nawawala yung stress ko, tapos saglit kong nakakalimutan yung mga isipin ko sa buhay. At arin na nga ang aking tiyo, liliguan niya ang kanyang aso na si Hershey. Araw-araw naliligo yan. At nang makatawid na nga ni kami ng ilog ay arin na naman ako at ipaulap-ulap na naman. Ang cute ng hugis ng ulap para siyang agila na lumilipad. Ako lang ba nakapansin o napansin nyo rin? Ang ganda diga. Ang sarap talaga pag nasa probinsya, ma-appreciate mo yung ganda ng tanawin talaga. At arin nga, naandinin kami sa kubo ng aking tiya. Grabe, ang presko talaga ng hangin dini. Sadyang nakaka-relax talaga pag naandini ka sa bukid. Makakalanghap ka na sariwang hangin at makakaiwas ka sa mga taong mahangin. Charot. Umupo nga laang muna kami ng saglit at nang makapahipahinga, aba, di pa merienda pa nga ng saging eh. Murado nga ni pala ang tawag sa variety ng saging na are. Ala, ulap na naman. Aba, ay parang panay ulap na laang talagang akin nabibidyo diyan. Ala, ay bahala kayo. Basta ako relax na relax pag nakakakita ng ulap. Ari nga at kami umahon na sa bundok habang kami inaahon. Aba ay nakita ko aring buko ng mga rambutan ng tiyaw. Ay kasarap bagang umahon. Kahit kahirap sa lungahin na rin bundok na ari. Kung garni naman ang makikita mo ay talagang nakakatuwa. Mas lalo na kung ari mga hinog na. Aba ay kahit araw-araw yata ko sumalunga din ako'y matutuwa. Gawa ng pag-ahon ko sa tuktok. Aba ay ako'y may mangangata. Fast forward nga naandini kami sa manggahan at ako'y nakapulot ng mangga. Aba, akin agad lalantakan at gawa ng ako'y kanina pang natatakam. Katamis naman na ring manggang ari. Kami ho'y namulot na laang hudiya ng mga bagong laglag at hindi ho abot ng aming panungkit. Paano'y sobra kataas naman Fast forward nga sa mga oras mo iyan kami ho ay pauwi na. Nagpahangin lang ho kami din sa tuktok. Ay grabe talaga. Sobra kasarap ng simoy ng hangin din sa tuktok Dagdag mo pa rin kaganda ng iyong mga natatanaw na are. Talaga ho are nakakawala ho ng pagod. Are hong bundok na are kahirap hong salungahin. Pawisan ka ng kainaman at hihingalin ng sagaran. Pero hindi ka uuwing walang laman ng iyong lagayan. Marami kang makukuha na kung ano-ano din basta kaya mong bitbitin hanggang sa uwian. Fast forward nga at kami bumaba na ng bundok. Aray namang kangkong ang aming nilantakan. Kami ho'y siglang-sigla sa pangunguha diyan. Apat kainamang katataba Kahit na puno na ang iyong lagayan ay nakakaakit pa rin manguha sa sobrang tataba. Bay, samantalahin na at libre. Kamahal ng kangkong sa syudad bago hindi mo pa alam kung saan kinukuha. Aray surebol na malinis. Kasarap na rin i-adobo. Lagyan ng oyster o kaya kahit tuyo. Kung medyo rich kid ka naman ay di samahan mo ng bangus. Tas budburan mo ng sinigang sa sampalok. Ang sarap humigop ng sabaw. Isa pa nga ho pala sa recipe na rin na nagustuhan ko ho talaga yung ensalada. Iyon ho ay natikman ko sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa pagkakaalam ko ho, ang pagluluto ho niyon ay nagpapakulo muna ho ng tubig. Bago ho asolbot ho ring kangkong. Tapos ho kapag medyo luto na yung kangkong ay dihahanguin ho. Aalisin mo yung tubig. Tapos alagay mo sa isang malinis na plato. Tapos alagyan mo ng ginayat na kamatis. Tapos bagoong. Tapos pigaan mo ng kalamansi. Tapos mekos-mekos mo na yun. Yan laang ho yung aking natatandaan. Pero siguro ho, mas marami pa hong nilalagay yung mga Ilocano dyan. Sa Ilocos ho, kahit kasimple laang ho ng gulay, abay kasarap naman ho ng lasa pag niluto ho nila. Sari-sari ho mga gulay ang aking natikman diyan at talagang ako ho'y namangha. Pag ako ho'y may nakikitang mga gulay na sa amin ho'y ginataan lang ang alam, hindi yan ho'y sinasalad, binubulang lang. Tapos ang kagandahan pa ho doon ay wala hong mantika. Masarap na, healthy pa.
Aray na nga ho pala ang aking kuha. Talagang padulo na lang ho ang aking kinuha para ko hindi na ho masyadong mahirapan maghimay. Halagang 20 na ho yan sa syudad. At ayun, habang ho kami papauwi na ho, kami ho'y napadaan din sa papayahan at karami ho ng ampalayan ligaw din. Kuha ho kami ng aking tiyo at akin hong ilalahok sa munggo at ang kanya naman ho ay gagawin daw hong salad ng kanyang manugang na Ilocana. Iba pa rin ho talaga pag nasa probinsya, kahit saan ka magpunta ay may makakain ka. Basta masipag ka rin magtanim, meron kang aanihin. O kung wala ka naman taniman ay di pumunta ka sa sagingan. Siguradong paglabas mo ng hawan ay puno ang iyong lagayan. O siya, dyan na muna kayo. Mauwi na kami. Salamat sa panonood. God bless.